Typing in progress. Bisa. So, yeah, let's prove the remaining yung hindi pinrove sa class. Ano nga yun? Ito yun eh. This is it. Ito kasi tapos na yan eh. Check. So, these are already done. Ito, hindi. So, hindi pa ito napuprove. So, let's prove it. Kasi, why not? Okay, so sige. Start tayo sa negative 1 times A equals negative A. So, ang ibig sabihin yan, so in English, if you will translate this in English, the additive, the additive inverse of A is negative 1 times A. So, yan yung gusto niyan sabihin in English. So, our main goal to show, I want to show natin kung additive inverse ni A si negative 1 times A is ito. Mm. So, yan na yung gusto natin ipakita. Kasi yung additive inverse daw ni A is negative 1 times A. Take note, yung negative dyan, hindi siya yung negative na conception, negative numbers. It's the additive inverse. Okay, so punta tayo sa kabilang banner. Okay, sorry about that. So anyway, asan na ako? Let's mag-prove na tayo. So prove natin. Eh di syempre, what we're gonna do kung yun yung want to show natin, start tayo sa A plus negative 1 times A. Oh no. What happened? Atake, ba't nawala? Wait lang guys. Ala, ayun. So, A plus, A plus negative 1 times A. But this is the same as, pwede ko siya isulat as this. Mhm. So, ano nangyari dyan? Yung A, kaya ko siya isulat na 1 times A. So, ano lang yan? Multiplicative identity. Next line is, gagamit ako ng distributivity. Kasi yung common sa A. Common sa A, common sa A. So, gagamit ako ng distributivity. A plus times negative 1. Okay, this is by distributivity. Yes. So, andito yun eh. Wait lang. Sige na, hindi ko na itatype yung reason. I-ano ko na lang, i-demo ko na lang. Ito yun, yung D. Ito lang yun, D. So, yun yung nangyari dyan. And, this is just 0. A times 0 by, ito, this one, A3. I know, hindi pala A3, A4. By A4. So, ayun, by A4, tapos A times 0 is just 0. Which is, yung na-prove last time, na-prove na to sa class. A times 0 equals 0. So, ayun. So, ang nakita is, then, since A plus negative 1 times A equals 0, therefore, then, the additive inverse of negative of A is the negative 1 times A. So, ayun, yun lang, tapos na yung proof. Kasi ulit, ang hinihingi sa atin, ang pinapaprove sa atin is that, yung additive inverse daw ng A is negative 1 times A. So, anong ginawa? So, ang ginawa ko is A plus negative 1 times A. So, our goal is pakita na equal to 0. So, ang mangyayari is etong A, kaya ko siya isulat as 1 times A by multiplicative identity. So, 1A plus negative 1 times A. Then, kaya ko itong i-factor out, distributivity. Kasi may common silang A. So, A times 1 plus negative 1. Kasi 1 plus negative 1, additive inverse nila isa't isa. So, by A4, magiging 0. Plus A times 0 equals 0. So, kasi A times 0, na-prove na yan. So, tapos na tayo sa 4. Check na yung 4. Next is, punta tayo sa, ano ba? 5. 5 ba yung sunod? Ano ba yung sumunod? Okay. Negative A, negative A plus negative B equals the negative. Okay, actually, ang pagbasa talaga niyan is the additive inverse of A plus the additive inverse of B is equal to the additive inverse of the quantity A plus B. So, ganun siya. Kasi wala pa tayong notion ng negative numbers. At least sa chapter na to pala. Yeah. Anyway, asan na ako? So, yan yung prove natin. So, ang want to show mo guys is kapag nakakita kayo ng ganyang problem, kasi ang ibig sabihin ng negative sign is additive inverse. So, ang gusto nyong pakita dyan is dapat, pag inad mo yung A plus B plus negative A plus negative B, dapat maging 0. Kasi additive inverse na A plus B ay ito daw. So, dapat yan yung want to show mo. So, your want to show is this. Okay, so start tayo. Ang gagawin ko is, syempre, A plus B plus negative A plus negative B. Pero hindi talaga negative dapat additive inverse. Pero let's just call it negative muna. Okay. Bye. So, ang gagawin ko is ano ko, associativity, commutativity. So, yun yung gagawin natin. Associativity and commutativity. Pag ginawa ko yun, magkakaroon ako ng ganito. So, di ko na in-explicit, pero kayo na bahala mag-commute.
kayo na bahala mag-commutative. So ito, pinagpalit ko to. Ito by commutativity. Eh di, andito na yung negative b. Tapos i-group ko to. I-group ko yan. So magiging ganito siya. By commutativity and associativity. Pero ito, this one, etong b plus negative b by a4, additive inverse, edi magiging a plus 0 plus negative a. So ano yung a plus 0 plus negative a. Ayun, dinaretso groupings ko na guys. Ayan, a plus 0 plus negative a. Tapos, so this will be just a by a3 naman. Ito naman ay a3. Additive identity. So a plus 0 is just a. So magkakaroon ako ng a plus negative a. Pero ang gagamitin ko naman is a4. A4. So yung a4 magiging 0. Kasi additive inverse sila at isa't isa. Tapos, same conclusion since a plus b. So tapos na tayo kasi napakita mo na ng 0 plus negative b is equal to 0. Then, the additive inverse of quantity a plus b is negative a plus negative b. So, tapos na. That's what we want to show. Oh no, ba't ako napunta dyan? Ayan. Ala, ba't ako? Ba't ako napunta dyan? Okay, anyway. Ayan. So, tapos na yung 5. So, tapos na tayo sa 5, punta tayo na 6. Number 6. Number 6 nga ba? Ito. Okay, prove. Okay, punta tayo number 6. So, ito naman, yung negative a times negative b is equal to ab, or the additive inverse of a times the additive inverse of b is just ab. So, anong gagawin natin dyan? Actually, ang naisip ko, gagamitin ko tong 2. Gagamitin natin to. Okay, gagamitin natin to. Okay, asan na ako? Ano yan? Ano yung goal is the additive inverse of a times the additive inverse of b is just ab. So, hindi natin pwede gamitin yung technique kanina, yung ipa-plus natin sa 0. Kasi, hindi naman, walang negative dito. So, kung may negative dyan, baka pwedeng gamitin, pero hindi natin magagamit ngayon yung technique na ginamit kanina. So, ang gagawin ko is ito. Ito yung gagamitin ko. Ay, ito pala. Mali. Ito pala, guys. Sorry. Ito. So, ang gagawin ko, so, start ako sa left side. So, negative a times negative b. By applying yung theorem, kung apply ko yung theorem, apply natin yung theorem, ito. So, magiging ano lang siya. Negative 1 times a times, paghiwalay natin, negative 1 times b. Wait, it's loading. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko, mag-associativity tayo. Okay? So, mangyayari, magsasama yung dalawang negative 1, tapos yung AB, i-group ko. Okay, it's loading. Ay, ano nangyari? Ba't nangyari? So, nag-gets ba? Ba't naging ganyan yung form? Yung AB, pinag-group ko, yung dalawang negative 1, ipag-group ko. Yung negative 1 at negative 1, nasa multiplicative inverses nila isa't isa. Actually, established na dapat yan, na negative 1 times negative 1 is just 1 times AB. So, bakit? Kasi, actually, ito yung medyo, hindi ko sure kung pwede kong gamitin. Pero kasi ang multiplicative inverse ng negative 1 is it's itself. And actually, pinove kasi ito sa ibang course, sa 103? Sa 103, yeah, sa 103. Pero hindi ko sure kung pwede gamitin sa 155. Pero feeling ko naman pwede. Kasi ano lang to, by multiplicative inverse, ang gagamitin mong action is M4. M4. Kasi ang multiplicative inverse ng negative 1 is negative 1. Yeah, so M4 yung gagamitin mo. So, ayun. Kasi guys, yung 1 dito, ay yung A negative 1, that's ano to, this is unique. Tapos, yung magpapa 1 lang sa negative 1 is yung negative 1 itself. So, yeah. So, I think pwede naman siya gamitin. Anyway, 1 times AB is A just AB. So, multiplicative identity, M3. So, tapos na. And we're done. So, tapos na, di ba? Ang saya, Charis. Ang saya. So, ano number na? 7. 7. Ito na, 7. So, bago ko i-prove to, so may papakita na ako sa inyong magandang claim. So, ano muna? So, claim. So, di muna yung mismong proof. Pakita ko sa inyo na guys, ito ha. Pag mayroon daw kayong, um, this is just, again, wait lang ha, nagla-load. Ayan. Yung C inverse, the multiplicative inverse of C times the multiplicative inverse of D is just the multiplicative inverse of CD. So, paano siya ipuprove? Kapag ganyan naman yung form, is that ang goal mo is to show, so our goal is to show, kapag ang ipuprove mo is something about multiplicative inverses, dapat
ito yung papakita mo. D times negative 1 times CD equals 1. Wait, it's loading. Ayan. So, ito na may papakita mo na pag pinag-times mo yung dalawa, yung C negative 1, D raised to negative 1 times CD is equal to 1. Kasi pag naging true yan, edi yung multiplicative inverse ni CD is ito lang. Kasi pag tinimes mo si CD, dito, magiging 1. So, ayun. So, yun yung muna ipoprove natin. So, our goal is to show. Actually, madali lang to. Ano lang siya. Ano siya, mga identities, ay mga associative, ganun. So, okay. So, gagawin ko, gamit tayong associative and ano to, commutative. So, pag ginawa ko yon, ang mangyayari lang dyan is, so, applying associativity and commutativity, magkakaroon ako ng ganito. So, wait lang, it's loading. So, kasi mahalaga tong identity na yan, dun sa 7 and 8. So, ginawa ko, pinagpalit ko lang to by commutativity, tapos ginroup tong C negative 1C by associativity. Tapos, apply ko to yung multiplicative inverse M4 by M4, magiging ano lang yan, D times negative 1 times 1 times D. Tapos, by multiplicative identity, M3, magiging D times negative 1 times D. Ayan, so clear naman, no? Yeah, clear. So, eto na, meron ka ng ganito. And this is just 1 by M4, multiplicative identity M4. And take note, ang restriction dito ay C, D are not 0. So, yun pala, nakalimutan ko. Dapat si C and si D ay not 0. Sige, where, where C is not 0 and D is not 0. Ayan. So, mag-hold lang yan. And actually, pwede ito gamitin yung identity na to kasi in-assume dun sa theorem na C is not equal to 0. Ito, C is not equal to 0 and D is not equal to 0. So, pwede natin gamitin yung identity na yan. So, ito, take note of this identity kasi gagamitin natin yan. Pero hindi yan yung main proof, yung ipoprove. Kasi ang main proof natin is, ano nga yung main ipoprove? Ito, yung 7. A times C, A over C times B over D is A times D over C times D. Ano daw? Di ba? Naloka din ako. AC times, ano yun? BD ba? BD is just fraction. A, B, C, D. So, yan yung gusto natin pakita. So, gagamitin natin ang identity na to. Kasi ito na. Ito na yung magic. Yung magic. Magic? Yung AC by division. Gagamit ako ng definition ng division. Asan yun? So, by division, yung A over just, ito lang yun. So, gagamitin ko yung division. So, magiging A times C negative 1 raised to negative 1. Tapos, D times D raised to negative 1. So, this is just by divisions. So, wait, sulat natin. So, magiging division. Tapos, again, ang gagawin ko is associativity and commutativity na tayo, guys. So, by associativity and commutativity, kaya ko siya isulat as this. Wait lang, asa na siya? Associativity and commutativity, kaya ko siyang... Ba't nawala? Atake. Uy, asan siya? Ba't nawala siya? Died. Ay, ate, ba't nawala? Si bakla. Ate. Wait lang, nagpapanik ako. Ba't nawala yung kailangan i-prove? Ay, ba't nawala yung i-prove? Ba't nawala yung i-prove ko? Ate. Ha? Ba't ate? Asan siya? Times, wait lang ga. Wait lang. Medyo. Ha? Wait lang guys ha. Medyo nagpapanik na si bakla. Asan siya? Ba't nabiglang nawala? Oh no. Why did it, why did it, ano daw? Ba't siya nawala? Ang weird. Weird shit naman to. Ba't nawala? Wait lang. Sige nga, post meeting na. Ayun guys, bumalik na siya. Hehehe. Bumalik na siya. So ayun. So by associativity, commutativity, naging ganito. Tapos gamitin na natin yung identity na to. O, diba? Sabi ko sa inyo maganda yung identity na yun. Very magic and powerful. So A times B times CD negative 1. And gamitin natin si division ulit. So pag ginamit mo si division, this is it. Tapos na. We're done. Tapos na yung 7. 7 nga ba yun? 7 nga ba yun? Yeah, 7. Tapos na yan. 7. Ay, 7 nga ba yun? 7 yun, di ba? Okay, tapos ang 7. So last, 8. Di ba? Very powerful nito. Imagine mo kung hindi nyo to, I mean, kung hindi to identity, ang hirap niya i-prove. So, yeah. Okay. Anyway, so, start na tayo sa kabila. A over C plus B over D is equal to AD plus BC, AD plus BC over C. So, yan naman yung ipuprove natin. Okay. So, AD plus BC. So, sige. So, unahin natin si AC. So, ang gagawin ko kay AC, yung A over C pala, yung A over C, this is just AC times negative 1. Ay, AC raised to negative 1.
So by division. Ngayon, kaya ko siyang isulat as AC raised to negative 1 times 1. Times 1. Kasi di ba ano lang naman yan? Ang 1 is multiplicative identity. Multiplicative identity. Tapos, kaya ko din siya isulat as agree, agree. Kasi yung 1, DD negative 1 lang yan. Multiplicative inverse by M4. So tama, wala pa akong bina-violate. So ang gagawin ko, ano ang gagawin ko is associativity and commutativity. So by that, ang mangyayari is AD, C negative 1, D negative 1. Tapos using yung claim kanina, gagawin ko yung claim, yung ginamit kong claim, at yung identity na yan, mangyayari dyan is AD times CD raised to negative 1, and by division, magiging ganito na siya. Ay, di mo na parang mag-division. So, stop tayo dito. Okay, so si A over C pala ay equal lang siya sa AD times CD negative 1. Ay, equal lang siya sa AD times CD raised to negative 1. So, di ba, very amazing. Like, ganon. So, di ba, very, wow. So, tandaan niyo yung identity na to. So, i-screenshot niyo muna. So, burahin natin kasi kailangan ko ng additional space. So, si BD naman. So, sige, isulat ko nga dito sa ka pa pwede isulat? Sige, eto na. Note that. Sulat ko lang dito. Para hindi natin makalimutan is just AD. Kasi papalitan natin. Okay. So, yung isa naman gagawin natin, si BD. Si B over D naman. Si B over D, again, same principle. So, parehas lang ng gagamitin ko. Wait. B over D, B negative D, BD D1, BD CC1. Tapos, ang mangyayari, okay, si pala to. C, BC, BC, apple, lemon juice. Okay, so si B over D, by definition, equal lang siya D. By division, equal lang siya dyan. Tapos times 1, wala pa ako binaviolate by M3 multiplicative identity. Tapos si 1, kaya ko siya isulat as CC negative 1. This is by M4. Tapos associativity and commutativity. Ito, yung groupings, baguhin mo yung groupings, so ordering, yung ganito. Using this identity, ito, naging ganito, identity. So, tapos, I mean, hindi pa tayo tapos, pero ilalagdag natin siya sa notepad. So, si frak B over D is just BC, CD raised to negative 1. So, kasi kaya ko ito ginagawa kasi ito yung magic. Ito na yung magic. Okay, so gawin na natin. Then, so i-add ko na sila. So, add na natin sila. Fraction, A over C, D over D is using these identities. Ito, yung sa note that, magkakaroon ako ng ganito, guys. Plus, BC, CD. So, negative 1. Tapos, ano gagawin ko? Distributivity. Kasi ang common is yung CD raised to negative 1. So, by distributivity, kaya ko siya isulat as ganito. AD plus BC. Ngayon, definition ng division. Tapos na. And we're done. O, di ba? Ang magic. It's so magic. CD. Tapos na. We're done. So, ayun. Yun na yung field actions na natitira na hindi pa napoprove ni sir. And we're done. Tapos na. Yay!